Alright, mega love shout out. Good morning mga kabsat. Nandito tayo sa mismong page ni Representative Zaldico, no, mabsat. Kahapon nilabas niya na yung part 2. Pinapayawan lang natin, pero sabi ko ayaw ko muna magsalita agad walang sinasabi ang side ng Malacanang, no, especially si Attorney Claire. Pero ito na mabsat, pag-usapan na natin to, tutukan na natin to. Zaldico, may bago ba siyang update? O baka may part 3 pa. Wala, part 2 lang mga kabsat. O ito, Absat, ito na yung kanyang part 2. Pakinggan natin, Absat, ha? Ang nag-deliver. Okay, here we go. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker. Ay, wait lang. Palitan ko nga tong title ko muna saglit. Palitan ko tong title ko, wait lang. Kasi, change topic na tayo. Kasi tungkol sa DBWH yung kwan natin eh. Palitan ko lang saglit. Kasi habang pinapakinggan natin yan, papalitan ko na yung title. Okay, pasok. Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo. Nagis, banal na banal. Wala na napunta sa kanya. Kahit piso, walang napunta kay Zaldico. Alaklag kabote, oo. Elicander Carmen, Ardayan, kahit piso, walang napunta. Lahat napunta kay PBBM. At Speaker Martin Romualdez. Okay, dalawa sila, Speaker tsaka Martin. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Marty Sy, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record. Uy, may record siya dito nila. Hanggang sa Malacanang. Okay. Yung mga deliveries po ay March 11, 2025, cash out. Ano, magkano to? Magkano? Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po 17 luggages? Cash out? Oh, may mga maleta. Asan yung cash? Bakit puro maleta? Ay merong record. Ang aking mga 17 luggages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17 luggages. Tao. Totoo po yung saan? Nasabi ni Orly Gutesa. Totoo daw yung sinasabi ni Orly Gutesa. Tragis. Tapos? Na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Nilabas mo nga yung litrato lang ng luggage. Asan yung pera? Ano to? Saan mo dinownload to? Asang lugar yan? Asan yung patulay? Alak na balang kamote. Zaldico, oo. Nakita yung mga pictures,
Paulit-ulit na lang. Oh, asan yung patulay dito, Zaldico? Oh, asan yung patulay? Nag-deliver ka ng pera. Asan ang pera? Bakit puro maleta? Ano yan? Wagwagan ng maleta? Kaya siguro yung isang maleta dyan, merong presyo. Binibenta mo ba? Putragis. O yan o. Nakita nyo? O, baliktad din nyo. 1,499. Ano yan? Binibenta? Binibenta na maleta? Ganun ba yan, Arda yan? Mukhang nagbebenta si Zaldico dito ah. Putragis naman, Zaldico. Oh, kita-kita nyo ba? May tag price pa. O, yun o. Yung sabay ito. Ayan, nakikita nyo ba? Oh, may tag price 1,499 or 1,500 sabihin mo na. Putragis nako po. Oy, bistado ka kaagad eh. Bakit naman ganyan? O sige tuloy. Akala ko naman yung ebidensya na ipapakita mo meron, walang kalaman-laman. Bakit 'yan? Luggage? Maleta? Ano may maleta rin ako dito ah. Ibig sabihin, yung maleta ko dito may mga milyones, ganun ba 'yon? Wala kang pinapakitang mismong video na pera talaga? Ano to? Naglolokohan ba tayo dito? Arda yan? Marilyn Valencia? Naglolokohan yata tayo dito eh. Tragis. O, asan yung pera? Di ba? Sabi mo. O, sige, sabi mo ah. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Anong nilabas mo? Maleta lang. Kahit sino pwede gawin to. Tragis. Puro picture lang ganyan. Wala pa. May mga tag price pa. 1,499. Alak naman ang kabote. Yun 1,499. Ay, galingan nyo naman. Anak naman. Sino ba scriptwriter dito? Galingan nyo naman. Sablay lang kayo sa una. Mas lalo pa kayong lalubog sa kumuloy. Itong pangalawang video nyo. Putragis. Walang maniniwala sa inyo. Ha? Akala nyo makakahikayat kayo sa rally kayo dahil sa ginawa nyo to? Ha? Yan bang gusto nyo iparating sa mga taong bayan na, ito! Di-deliver na, putragis. Kayo naman mga taong bayan, tingnan nyo mabuti. Gamitin nyo yung utak nyo. Asan dyan yung pera? Ano yan? Wagwagan ng suitcase o wagwagan ng maleta? Putragis talaga, oo. Hindi lang kayo nadala. Diba? Diba? Nasabon na kayo sa first na video nyo. Sablay na sablay. Dito sa pangalawa, mas grabe pa. Mas maniniwala ang tao kung merong video na tao. Na may tao dyan, nakatanggap, tapos binuksan, may pera, tapos yung tao yun, connected kay Pangulong Bongbong Marcos o kaya kay Romualdez. Kano nangyari? Wala. Picture? Grabe ka naman, Zaldico. Oo. Galingan mo naman. Sabihin nyo sa scriptwriter nyo, na sumulat sa script nyo. Galingan nyo naman. Putragis, Yan lang. May mga dates pag ganyan. Alak ng kamote. Putragis. Ayan na yung pinagmamalaki nyo. Asan yung pera? Paulit-ulit. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. 125 SOP pala ibibigay kay PBBM. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, asaan yung ebidensya? Asaan yung luggage? Yung mga bale-baleta na wala na pa pinakita kung anong laman, baka hangin. Putragis, Arda yan. Ay, press 1 nga guys sa mga nandyan pa. Press 1 po sa mga nandyan pa. Agoy, laka po. Sige tuloy. Ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release
na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Abangan ang may part 3 ka. Alak na kamote, may part 3 pa. Putragis, mga kakabsat. OMG to the max. Ito lang yung pasabog mo, Zaldico, part 2. Tapos may part 3 ka pa. May pinali ka pa siguro, no? O mga kabsat, ano ba nasabi nyo? Ay, inayan? Ay, gravity. Ito na yun? Ito na yung magpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, lakapag. Galingan nyo naman. Ha? Galingan nyo naman. Yung ebidensya pinakita mo, puro baleta. Putragis. Pakita natin ito, mga pinakita natin. Sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Okay na tayo dyan. Pakita natin ito. Deep dive muna tayo. The new or Zaldico, the new or returning hero of the DDS na ba, Sir Ronald? Returning hero kasi dating DDS, close kay Digong. Yun na bang nangyari ngayon? Parang, dahil 2 days ago pa, naglabas yung kababayan mo, si Amy. Agoy. Lalabas daw si Zaldico sa hearing sa Friday. No? Siya yung nag-announce eh. Pero hindi ako sigurado ha, ito lang ang latest chika. So, nagtaka kami dahil bakit ina-announce ni Amy si Zaldi? Ano yung alam niya? No? At sa pagkakasabi niya, parang positive. Parang positive yung pagharap ni Zaldi dito sa hearing sa Blue Ribbon. So napaisip kami, what was that about? No? At fast forward, nakita natin yung kanyang testimony. Ikalawa, yung timing. 2 days or 1 day bago yung kanilang rally. Kasado ng malawakang rally kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo ngayong weekend. The timing was very suspicious. Tapos, weird things sa kanyang testimony. No? Una, ang sinabi, nag-i-insert daw yung presidente. Inutusan siya mag-insert ng 100 billion sa BICAM. No? Ngayon lang ako nakarinig ng presidente na nag-i-insert sa sarili niyang NEP, sa sarili niyang national budget. No? Ibig sabihin, kung ikaw presidente, edi pinasok mo na sa NEP, bakit kailangan mo pang mag-insert sa BICAM na sole prerogative ng legislators at ikaw pa mismo ang nagsabi kay Zaldico? Ang dami naman pwedeng utusan. Bakit yung presidente pa mismo ang nagsabi nagpapa-insert siya sa sarili niyang budget? No? Inuulit ko, sa sarili niyang budget. Kung inamin niya pa niya na kasabwat ako rito, beneficiary ako, bakit dagan ng credibility yung kanyang mea culpa? Yung kanyang mea culpa. Pero parang walang maliniwala na hindi siya principal eh. Salamat. Zaldico. Tragis sa Zaldico yan. Pati rin dito. May sinasabi sila tungkol sa common sense versus fabricated narrative ni Zaldico. Hindi lumusot sa mga nakakaalam sa sistema. Walang alam sa sistema. Kumbaga, alam ko po. Ito mga kapsat. Sabi ni Senator Ping Lacson, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion in the BICAM when he could already do that in the NEP? Second, why he would veto it? Why would he put it under for the later release? Tako po, mas malaki pa yung binito, 194 billion. Sabi naman ito, isa sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang beses ko itong narinig na talagang grabe ang pagbabatikos kay Pangulo. Ang tanong ko kay Zaldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinihintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. Pwede din ang isaksak yun sa NEP pa lang. Oy, Zaldico! Gamitin mo naman yung utak mo. Tragis. Yung mga scriptwriter nyo, ayusin nyo.
O, ito naman sinabi ni Toby Chanco, Mabsat Kapon. Kung may proyekto na gustong ilagay si Presidente, doon niya ilalagay yan sa NEP. Bakit pa niya hihintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yon? That one doesn't make sense. O, ano na? O, tragis ka, Saldi ko. Tapos yung part 2 mo, ipapakita mo, puro luggages. Asan doon? Ang napatunayan mo. Agoy. O, ito, tingnan natin dito. O, yung mga ibang garapata, o, nako, tuwag-tuwa sila kay Zaldico. Sabi ni Harry Roque nung September 30, kinasuhan ka ng mga anak mo. Kinasuhan ka ng mga anak mo dahil sa pagnanakaw mo, Zaldico. Tapos ngayon naman, sabi naman ni Harry Roque, nung sa araw, salamat, Congressman Zaldico. Isa kang bayani. Bayani ng DDS ng mamayang Pilipino na magbulgar na korupsyon ni Marcos Jr. Kaya kung ako sa'yo, Junior, umalis ka na sa pwesto mo. Paupuin mo na daw si Inday. Tragis. Mga naratibo nyo talaga, pare-parehas kayo, no? O, pati rin ito. Si Bato de la Rosa, Mabsat, sabi nyo, to Mr. Zaldico, be a man. Harapin mo ang kaso mo, huwag kang tumakbo. Sinabi niya noong October. Sabi niya, huwag kang tumakbo. O, di ba? Tapos ngayon, lako po, iba na statement, di ba ito, Mabsat? Pati rito, ang mga pangyayaring ito ay organic at hindi kami ang may akda. Ang PDP ay katulad ninyo, sasamahan at kaya nga itong PDP sasama to sa rally ngayon. Ito na, yung hinamon. Hinamon ni Zaldico, Ombudsman Rimulya. Ito sabi ni Rimulya. Para may Tagalog version to English. There is a rhythm to every serious investigation, a sequence that protects the truth, shield it from distortion, and preserves the integrity of the process. It is deliberately work, carefully work, and in times of painfully slow work. But it is the only way to ensure that justice is real and no merely loud. Hindi lang basta ingay. Mr. Zaldico has chosen to bypass these channels, no? Releasing information through social media like Facebook and public videos instead of submitting himself to a formal process designed to uncover the truth. We say that without prejudice, without hostility, but with deep frustration every time a witness chooses the stage instead of a sword desk. O nga, sapol. Umuwi ka na kasi, Zaldico. The investigation is forced by post to verify, to shift through, and to what is said and what is left unsaid. And that is exactly why this process takes time. Because unlike the court of public opinion, the office of the Ombudsman must elevate every witness, cross-check every claim, and test credibility with rigor and not emotion. That is mandate. That is how we protect the public from falsehood and innocent from injustice. The question then, it's simply why does Mr. Ko or Zaldico expect his statements to be taken to face value when every other witness is, must be, or subjected to scrutiny? This is not anger for anger's sake. It is the frustration of an institution that has already opened its doors, already extended to the opportunity for Mr. Ko to cooperate, already urged him to come home and submit his evidence in a manner that the actually move to investigations to forward. Instead, we are forced to piece forward fragments from videos, fragments that carry weight. Yes, but cannot stand alone in a court. Hindi talaga mag-stand alone yan. Lalo na, hindi niya sinumpaan yan. Naku po, the path to the truth is here. It has already been here. Mr. Ko, we respectfully, ito na, hamon ha, hinamon mo, ito, hamon sa'yo. We respectfully urge you to submit your statement, yung pinagsasabi mo dyan, under oath. O, diba? Para maniwalang tao sa'yo, i-under oath mo. Kasi nga, pag nag-under oath ka, meaning magsasabi ka ng katotohanan through the process or the proper process so that may be examined with the seriousness they deserve.
If the intention is to help uncover the truth, then let us pursue it in a manner that leads to a real, enforceable accountability. Not through spectacle, but through the rules of govern us all. Let the fact speak. Let the truth stand. Accountability does not choose its target. Let the axe fall where it should. Lako po. Alala, saldi ko, uwi na. Agawin nun. Uwi na, tama na ang drama. Panumpaan mo yan, yung sinasabi mo. No? Panumpaan mo na sinabi mo na, yan na, mayroong kickback si Pangulong, 100 billion. No? May insertion na 100 billion at may kickback na 25%. Patunayan mo. Panumpaan mo yung sinabi mo. Huwag lang puro dak-dak dyan sa social media. Alak na walang kamote. Di ba, Arda yan? Ay, inahayan. Ano pa? Makakapalpakan nyo. Kamote kayo. Ito. Yan buy one, take one na. May promo na sila sa SM. Utragis. Ay, 149. Utragis. Ginawa ni Jono to. Anak na kamote. Ay, best president si Rizaldi ko, tsaka si Duterte, anak na kamote. 1499 lang, mga kabsat. Ano pa? Nako po. Ito yung mga luggages nyo. Agoy, bistado ang script. Ano na? Di ba yan yung mga luggages? Ano pa? Asan yung pera dyan? Kamote ka. Saan na? Meron ba? May nakita ba kayo? Sabihin nyo na baka may nakita kayong pera, no? Cash out daw eh. Asan yung cash? Nakita ko lang puro maleta na walang cash. No cash! Puro maleta. Baka naman binebentahan nila tayo ng maleta dito. Putragis. Ano na mga kabsat? Agoy! So yan na mga kabsat, no? Naku po, sunog kagad itong si Zaldi ko sa part 2. Siya! Bagwan tayo. Pakinggan natin si Attorney Claire. Dito, Mapsat, no? Pakinggan natin si Attorney Claire. Countdown muna tayo. Alright, here we go. Ay, wait. Mali.